sabi ko sa'yo once na pag-debater ka, debatista ka, normal lang na makakarinig ka ng masasakit na salita. Nasa Biblia naman yan di ba, kayo'y kapopotan ng lahat dahil sa aking pangalan. Kaya nga pag-debater ka, dapat alam mo yan, hindi yung iiyak-iyak ka para kang bata. Sabi ko na yan na nga ba sinasabi ko na bata ka pa talaga pagdating sa debate Para ka palang balat kamatis, balat sibuyas. Pag nasabihan ng di maganda, iiyak-iyak. Ang lakas-lakas ng loob mong makipagpakbakan sa debate, tapos pag nasabihan ka ng konting masakit, iyaking ka pala. Huwag ka na umiyak. Sabi ko naman sa'yo MCGI ka, tapos nagkatoliko ka. O ngayon nagkatoliko ka, iiyak-iyak ka. MCGI ka tapos lumipat ka sa katoliko. Ngayon, iiyak-iyak ka. Pagka inaaway ka ng mga katoliko, huwag ka umiyak. Ano ba naging problema nyo? Ikwento mo nga. Ang taray mo naman, strongman alado ng Seventh-day Adventist. Sinasabihan mo si Jared Almazora na iyaking bata pagdating sa debate. Paano yan? Ako, umiiyak din ako. Umiyak ako sa mga kapanalig kong katoliko na binabasya ko noon at sinisiraan ako. So, ibig sabihin, hilaw na debatista ako. Baka gusto mo lang pasuhin kita sa debate. Talaga ba? Bago ka magsalita sa isang tao, pagdating sa pagluha, yan ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Yan ay pagpapakita na tao si Jared. May iba't ibang klase ng pagluha. May lumuluha sa sobrang saya, may lumuluha sa sobrang kabiguan, sa sobrang kalungkutan, sa sobrang galit. Bakit? Kasi may puso. Bakit? Hindi manhid. Bakit? May pakiramdam. Ikaw, bilang isang debatista, sa pagkakatanda ko, di ba dapat idedemanda ka ng simbahang katolika sa pambabastos mo sa mga sacred images sa loob ng simbahan? Na which is yung kasama mo, nag-convert na into Catholic. Di ba yun ang kabobohan? Yun ang katangahan. Papasok ka sa loob ng simbahang katolika, babastusin mo yung mga sacred images, ginawa ba ni Jared yan sa inyo? Di ba nagkiklaim ka na ang pag-iyak ni Jared parang isang bata? Mahina? Di ba? Debate ka, Jared. Ngayon, iiyak-iyak ka. Normal yan. Ang bawat defender, Catholic man o hindi, ay umiiyak dahil dyan ka magmamatured. Ang galit, ang sama ng loob, ang hinagpis, poot, sakit. Nararanasan yan ng isang tao para mas lalo silang maging malakas at maging matatag. Kaya nga 'di ba sabi, ikaw na rin nagsabi, kapopotan kayo ng lahat pag ako ang sinunod nyo, sabi ng Panginoon. Pag sumunod kayo sa akin, kapopootan kayo ng lahat. Bakit hindi kagalakan? Bakit pagkapoot? Dahil dyan ka palalakasin ng Diyos. Dyan ka magmamatured. Dyan mo malalaman ang pagkakaiba ng kabutihan sa kasamaan. Dyan mo malalaman ang pagkakaiba ng galak sa galit. Kaya ka umiiyak kasi hindi mo magawang gumante. Hindi mo magawang manakit. Kaya yung emosyon mo nagtatangis. Tanga! Sabi-sabihan mo si Jared, hilaw na debatista dahil umiiyak. Umiyak din ako. Hilaw akong debatista, kaya mo akong talunin, strongman alado sa debate. Baka lampasuhin kita. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo pagdating sa defender ng simbahang katolika. Papalagan mo ako, debate? Baka gusto mong iwas-iwas ko yung sekta mo. Kapal lang mukha mo Talaga ba? Makapagsalita ka kay Jared na hilaw na defender kasi umiyak. Bakit ikaw? Putragis ka? Defender ka ng SDA, papasukin mo simbahang katolika, babasusin mo mga sacred image. Di ba ngal-ngal ka? Nung idedemanda ka ng Catholic Church, sa ginawa mong kabastusan sa sacred images ng mga katoliko sa isang simbahan, nag-public apology ka, di ba? Nagsorry ka sa kabastusan mo, sa kawalangyaan mo. At least, si Jared, naging tapat sa nararamdaman. Pinakita ang soft side niya. Pinakita ni Jared ang kahinaan niya. Hindi lang naman siya nakaranas niyan si Hamsky Ray. Ako, ang mga defender na magagaling dito, umiiyak yan.
Sa sobrang sama ng loob, sa sobrang galit, sa sobrang hinagpis. Oh, 'di ba? Si Kristo ba hindi ba umiyak? 'Di ba umiyak si Christ nung nakapako sa krus? 'Di ba? Hindi ka nagbabasa ng Bible, pa-Bible ka pang binabanggit. Bakit umiyak si Christ? Dahil yung bilang tao niya, nung siya'y nakabayubay sa krus, pakiramdam niya, pinabayaan siya. Kaya nga sabi niya, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Nagkaroon siya ng pagdududa. Nagkaroon siya ng loneliness si Christ. Ganon din si Jared. Na bakit nyo ko inuusig? Mga kakampi ko kayo, bakit nyo ko nilalabanan? At bilang isang tao, nagkakaroon yan ng sama ng loob. Tanga. Ipakilala mo nga ako sa taong hindi sumasama ang loob. Bukod kay Maria, bukod kay Christ. Kung sumamama ng mga loob niyan, meron din, pero banal. Na tinatawag na holy wrath. Lahat tayo, basta tao ka, magtatangis ka sa sobrang pait, hinagpis, bobo. Ang angas-angas nitong strongman alado, kala mo naman may sinabi ka? Isa ka ba sa pinakamagaling dyan sa SDA? Putragis na yan, masasaludo pa ako kay kay Kuya Camacho Fernando Camacho, kumpara sa ugali mong bulok. Content ka para lang panoorin ka, sa tingin mo may laman yung mga pinagsasasabi mo? Si Jared, pinababalik mo ng MCGI, tanga ka? Kaya nga umalis sa MCGI yan Kasi nga ang aral ng MCGI pulpol. Kaya nga siya umiiyak kasi hindi niya magawang umalis sa simbahan kahit na nasasaktan siya dahil nalaman niya ang tunay na aral. Tanga! Igagaya mo pa sa'yo yan si BFF Jared ko? Ha? Di hamak naman na mas matapang at mas matalino yan kumpara sa utak mo. Ellen G. White, founder nyo, praning! Ang lakas ng loob netong strongman alado na to, nasabihan mo si Jared na magbalik ng MCGI. Bago mo siya pabalikin sa MCGI, aralin mo muna yung founder nyong baliw. Wag mo sabihin hindi praning yan si Ellen G. White. Baka hindi ka na naman nag-aral ng history. Na nung nagpagawa ang SDA ng sarili nilang ospital, mismong doktor ni Ellen G. White ang naghayag na si Ellen G. White ay praning. Praning ka kasi. Strongman alado. Saka nakakita. Dahil lang ba sa nasaktan si Jared ng kapwa katoliko niya is dapat niyang sukuan yung ipinaglalaban niya? Ganyan ba tingin mo sa asawa mo? Na kapag nasaktan ka ng asawa mo, iiwan mo. Kasi wala ka na sa comfort zone. Tanga. Kaming mga defender gusto namin na lumalabas sa comfort zone. Doon kami lumalaban sa mga delikado, sa mga magagaling, sa mga malalakas. Hindi kasi kami play safe. Ang bawat defender ng Catholic Church ay never nag-filter ng salita. Nakadepende na nga lang sa intensyon ng isang speaker kung pera ang habol, filtered yan. Pero sa nakikita akong personalidad ni Jared, hindi filtered yon. Siya talaga yon. And yes, inuusig, pinababagsak yung pangalan ni Jared ng ibang mga Katoliko. Yes, exactly yes. Why? Pinag-uusapan. Bakit pinag-uusapan? Kilala, sikat, may napatunayan, may nagagawa. Ikaw, pinag-usapan ka ba sa SDA? Sinong mga kapanalig mong SDA ang pinag-usapan ka? Nga. Wala. Bakit? Una, hindi ka magaling. Hindi ka matalino. Sulpot ka. Kumakapit nga lang yung content mo sa mga kilalang Katoliko Bakit hindi ka mag-content ng sarili nyong aral? Tignan natin kung panonoorin ng taong bayan. Ang isang magaling na content creator, hindi mo kinakailangan kumapit sa pangalan ng iba. Gumawa ka ng sarili mong content. Ituro mo yung aral nyo. Tignan natin kung kakagatin ng tao. Strongman alado, hindi ka matalino. Isa kang bobo. Ang pag-anib sa isang sulpot ay pagpapakita ng kamangmangan. Ang pagiging protestante ay pagpapakita ng kahangalan. Hangal ka kasi. Ang galing-galing mong tignan ang pagluha ni Jared. Yung aral, kaya mong talunin. Ha? At hindi babalik ng MCG, ayan.
Dahil yung BFF ko na yung pro-protektahan ko yan. Walang makakapitik sa BFF Jared ko, tanga. Ikaw strongman ha? Bago mo silipin ang kahinaan ng mga defender ng Catholic Church, tignan mo muna kung malakas ka. Ha? Akala mo to walang kahinaan no? Bakit? Nakakabawas ba sa pagkalalaki ang pag-iyak? Ha? Tanga ka ba? Si Pedro, nung ipinagkanulo niya si Christ, itinatwa, let's say, 3 beses, sa tingin mo hindi umiyak yan? Kapag nagsisisi ka, hindi ka ba umiiyak? Kapag nakikita mo ang isa sa mahal sa buhay mo na nasasaktan, hindi ka ba nagagalit? Ang pagkakaroon ba ng galit at dinadaan sa pagluhay, isang kahinaan? Gusto mong batuhin kita ng lechon Cebu, strongman alado? Pakapakain ko sa yung lechon sa Cebu, masarap. Tasty. Diba? Ikaw, at least si Jared, strongman at least si Jared, kahit na umiiyak, nasa tamang aral. Si Jared, kahit na nasasaktan, nasa tamang iglesia. Si Jared, kahit inuusig, maraming nagmamahal. Mahal na mahal si Jared ng buong Visayas. Sa'yo, may nagmamahal ba? Walang nagmamahal sa'yo. Alam mo kung bakit? Dahil walang nakikita ang mga tao sa'yo kundi puro kapighatian. Pait. Bitter na bitter kay Jared. Bakit naiinggit ka? Ganun talaga. Gusto mong makaramdam ng pure love? Mag-Catholic ka, tanga. SDA kang walang yaka. Sarap-sarap kayo ng lechon Cebu. Sarap. Papaganon ka talaga. The best. Yes, the best naman. Oo. Magkatoliko ka para hindi ka naiinggit kay Jared. O ngayon, kung sa palagay mo, yung mga umiiyak na defender ay hilaw na debatista, labanan mo ko. Talunin mo ko. Galingan mo. Yan ako na nagsasabi sa'yo. Yabang mo no? Umiyak lang si Jared sa sobrang galit at sama ng loob. Hilaw na debater na. Paano yan? Ganon din ako. Minsan na rin akong lumuha sa ibang mga CFD sa pananakit sa akin. Di hilaw din ako. Try natin. Hinog na hinog ka na ba? Ha? Anong natutunan mo dyan sa founder ng SDA? Krung-krung? O bakit naman kaya hindi ka makali sa SDA kasi pinagkakakitaan mo? Hindi ka naman magtsatsaga sa SDA kung wala ka nakukuha dyan Kayo pang mga sulpot? Mga buwaya kayo sa abuloy? Totoo naman, di ba? Kaya nga lang naman nag-SDA yung mga ibang mga dating Katoliko sa pera. Mukha kayong pera. Tung strongman alado na to, kung makapanlait kay Jared, fresh ka ba? Ganito ba kakinis? Walang pores? Makapanlait ka sa defender ng Catholic Church, kala mo naman fresh. Alam mo kung bakit haggard ka, strongman alado, Hindi ka kasi tumitikim ng lechon Cebu. Hindi mo ba alam na nakaka-fresh ang lechon? Kawawa ka naman. Ang isa sa masasarap na pagkain sa Pilipinas ay hindi mo matitikman. Lalong-lalo na ang dinuguan. Sarap mong duguan Nanggigigil ako sa'yo Tatawa-tawa ka ba? Alam mo ba yung tawa na ginagawa mo? Tawa ng demonyo. Ang mag-utos ka sa isang mananampalataya para lumipat sa ibang sekta ay isang malaking kahangalan. Putragis ka. Nanggigigil ako sa'yo. Tapang-tapangan ka. Diba? Sa totoo lang nakakatawa ka. Yung mga debate mo para kang tanga. Walang bigat. Walang laman, walang dating, walang appeal, walang wala. Sabaw. Hindi ka naman magaling Wala kang kampay. Kumbaga wala kang hampas. Sabi ko nga sa'yo diba? Ako hilaw na debater ako. Kaya mo akong talunin, baka lagnatin ka. Pinapatulan mo si Jared, ilang taon lang yan. Ako, labanan mo. Hilaw na hilaw ka kay Jared, umiiyak, laban tayo. Debate. Pag ako nakarating ng Visayas, harap tayo. Public debate.
Kakasaka? Sanrio? Kakayanin mo ko? Talaga? Strongman alado? Baka lagnating ka talaga. Huwag kang mayabang. Ha? Hindi ka nakaka-inspired. Lahat ng makakarinig sa'yo, ma-e-expired ng maaga. Imbes na palakasin mo yung loob ng isang tao at pakitaan mo ng pagmamahal at pagmamalasakit, pinagtatawanan mo pa, tanga. Darating ang panahon na ikaw makakaranas ng sitwasyon ni Jared. At wag mo sanang maranasan na pagtawanan ka ng mga kaanib mo. Hindi ka naman magaling eh. Hindi ka nga sikat eh. Kaya ka lang naman sumikat kasi binastos mo yung simbahang katoliko, di ba? Pinagbabastos mo yung mga secret images namin. O, ano ka? Ngal-ngal. O, sorry ka ngayon. O, di ba? Yun ang katangahan. Eh, naglalabas lang si Jared ng saloobin niya eh, bilang isang tao. Ay, nako, ayoko talagang magsalita ng mga kaganituhan. Nanggigigil ako sa'yo. Nako, ha? Hoy, strongman alado. Hoy, pangit. Kilala ko ng mga SDA na debater. Gusto mo paginitan ko yung sekta mo, ha? Hindi nawala ang pagiging defender ko, tumigil lang ako. Ha? Trip mo si Jared? Ha? Playtime? Ha? Pinaglalaruan mo yung mga defender ng simbahang katolika. Gusto mo maglaro tayong dalawa? Kakayanin mo ako? Ha? Pangit? Hilig-hilig mong makisawsaw? Anong kaugnayan mo sa pinagdadaanan ni Jared? Kung gusto mong sumausaw, dun sa sausawan ng lechon. Yon, doon ka sumausaw. Trip po si Jared, ha? Ha? Yan, ganyan na klaseng defender meron ka? Ha? Pangit ka? Dami mong hanas, ang dami mong isplok. Wala ka namang labang pinanalo. Oh, sinong mga nakalaban mong nanalo ka? Wala ka pa yatang certificate eh. Makapanlait ka kay Jared, kala mo nang banat na banat yung balat mo. Para ka nagpagulong-gulong sa banig. Kaya patuyot ng patuyot yung balat mo, wala kang ginawa kundi manlait ng mga tao. Kala mo naman kagwapuhan ka. Gwapo ka ba? Bago mo pagtawanan ang isang taong nagtatangis, ha? Tignan mo muna yung balat mo. Visit na to, tuwang-tuwa ka pa sa pinagdadaanan ng tao. Ano nakakatawa sa isang taong umiiyak? 'Di ba? Ikaw, gusto mo bang maranasan na habang umiiyak ka, lahat ng tao rito nagse-celebrate? Ha? Didikit ka ngayon sa kay Jared, sa pag-iyak. O ano meron sa pag-iyak ni Jared? Bita kikialam ka. Ha? Hindi ko nga pinapakailaman yung kapraningan ni Ellen G. White eh. O, yung pagiging baliw ng founder nyo eh, pinakilaman ko ba? Dapat sa mga kagaya mo, piname-mental. Palang mukha mo, di ka mahiya. Mag-skincare ka, mag-moisturizer ka. Para kahit papano hindi naman parang lupang tigang yung balat mo. Pinaglalaroan mo? Yung mga defender ng Catholic Church, ha? Binubuli mo? Gusto mong maglaban tayo ng bulihan dito? Ha? Kakayanin mo ko? Hindi mo ako kilala. Mukha yatang hindi mo pa naaabutan ng ira ko. Gusto mong pag-initan ko yung sekta mo? Ha? Wag na wag mong... Ay, sinasabi ko talaga sa'yo, strongman alado. Wala akong keme-keme sa buhay. Hindi mo kilala. Laban ka sa akin, debate. Taragis ka talaga. Para kang nagtampo sa bigas. Pag ako lumalaban, wasakan tayo ng pangalan. Sinasabi ko sa'yo, gigibain kita. Tantanan mo si Jared, ha? Huwag mong kunin ang gigil ko.